Dumating sa ilalim ng economic immigration ang karamihan ng mga Filipino immigrants sa Canada. Gayunpaman, sa pag-aaral na isinagawa ng Statistics Canada, natukoy na marami pa rin ang overqualified sa kanilang mga trabaho. Ang nagbabagong populasyon ng mga Pilipino sa bansa sa report ni Paula Saraza. Kasabay ng pagsalubong sa Filipino Heritage Month ngayong buwan ng Hunyo, inilabas Martes ng Statistics Canada ang pinakabagong pag-aaral nito sa lumalaking populasyon ng mga Pilipino sa bansa. Nung dumating ako, it's a growing community at kukunti pa lang mga Pilipino. I believe there are about 250,000, quarter million, yeah. Now it has grown to over 1 million. Taong 1986 dumating sa Canada ang ngayon retired teacher na si Tony San Juan. 7 taon bago nakakuha ng international certificate para makapagturo sa Toronto. Saksi raw siya sa unti-unting paglobo ng populasyon ng mga Pilipino sa bansa. At that time, we have healthcare workers like nurses, doctors, and dentists. There were few teachers or educators. Bago pa man ang naitalang pagdagsa ng mga Pilipino sa Canada noong 80s, dumating sa bansa noong 1972 bilang immigrant si Mary San Juan. It was mostly single women, not very many families. Not very families because the families were later sponsored by the children who were here first. Sa datos ng StatsCan, halos 80% ng Filipino immigrants mula noong 1980 hanggang 2021 ang dumating sa Canada sa ilalim ng economic immigration pathway. 58.5% mga kababaihan at 23.1% dumaan sa family sponsorship. My husband is the last remaining of eight siblings here in Toronto. So napasama lang kami mag-ina para sa, syempre, family ang petition niya. Between 1980 and 1990, 51.1% of Filipino were admitted as economic immigrants, while almost half, 48.5%, came through family sponsorship. Patuloy ang pagtaas ng datos sa economic immigration na nasa mahigit 80% noong 2011 hanggang 2021, habang bumababa naman ang family sponsorship sa mga Pilipino na nasa 17.3% noong huling dekada. Nakita rin sa pinakahuling datos na halos kalahati ng populasyon ng Filipino immigrants na nasa working age o edad 25 hanggang 54 ang may bachelor's degree at overqualified sa kanilang mga trabaho. Sumasalamin sa datos na natukoy pagdating sa propesyon ng karamihang mga Pilipino sa Canada. Filipino in general, they are less likely to work in professional and management occupation and more likely to work in semi-skilled and labor and entry-level occupations. Batay sa projections ng StatsCan, posible raw umabot sa 1.7 hanggang 2.4 milyon ang populasyon ng mga Pilipino sa bansa. Nang tanungin ng komunidad kung ano ang nagtutulak sa paglipat sa Canada. Kaya ako nag-decide na sumama sa mister ko because of the health program. Yung OHIP talaga ang hinahabol dito. It's the socialized form of government, especially health coverage. Health is covered for the population, education as well. Paula Saraza, Omni News, Toronto.